who are qualified to render security profession. Come to my channel. Magandang araw sa ating lahat mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga ka-59 sa larangan ng security industry. Ako muli, Mel TV, at isa namang security management tutorial ang ating matunghayan sa bidyong ito. Una, katanungan: who are qualified to render security profession? Ang sagot. Kasagutan mga kababayan: persons who are qualified to render security professions are the following. He must be a Filipino citizens or male or female. Second, at least 21 years of age. 21 years old. This is based on Republic Act 547. Ito yung requirements talaga dati pa. Kung binago man ngayon, nanggaling sa SOSYA yung policy na yan. So, ang requirements na binanggit natin is based on Republic Act 547 since bill itong Private Security Agency Law 1969. We back to the requirements. Then third one is 5'4" and above in height. So why 5'4"? So bakit kailangan natin na may height talaga yung isang security personnel? No, hindi naman dito sinasabing basta security personnel ka, yung security work mo ay combatant, no, for aggression to enemy. Hindi ganoon. Pag na-qualified ka sa height, main purpose dito is deterrence ka tingnan bilang isang security basta may height ka bago ka mag-issue ng security license. Or properly trained in security work, meaning nag-undergo ka talaga ng security training. Dahil alam naman natin na ang security work is we are trained mostly in the art of protecting lives, assets, and property based on necessity na kayang makapagbayad sa inyong service. Number 5, possessing security license to exercise security profession. Kailangan talaga yon na mayroon kang dala o valid security license. Ito yung ID card mo sa iyong bilang security professional na para makapag-exercise ka sa iyong profession. Yan ang requirements ng Republic Act 547 as implementing rules and regulation. Doon sa SOSYA, nagmamonitor ngayon sa mga security agency wherein doon kayo naka-employ at may kukuha naman sa inyo ng mga client for security service. Ang number 1 na hinahanap dito ay yung meron kang valid security
license to exercise security profession. Number 6, physically and mentally fit. Sa requirements natin, kailangan may neuro. Dahil hindi pwedeng maisyuhan ng baril na medyo may problema yung pag-iisip. Baka magkakaroon lang ng accidental firing, may mental problem yung security guard kaya naka baril. So kailangan physically and mentally fit. Sa physical naman, walang kakulangan, wala kang yung mata mo, yung pandinig, yung pagsasalita mo, yung kamay mo, yung paa, lahat. Hindi ka sinasabi ditong physically fit, kumbaga hindi ka disabled o walang kapansanan. Maliwanag mga kababayan, mga ka-59. Kung sa iba nating mga kababayan na gustong pasukin itong security industry work. Pang-pito, gentlemen, no derogatory record. Ito yung requirements na kailangan malinis ang record mo. So anong basis? So anong requirements dito? Pag nag-apply ka, kailangan yung NBI, police clearance, barangay clearance, may court clearance pa, at mayor's clearance pa, to ensure na hindi nagkaroon ng masasamang employee o record ng mga security agency. Number 8, the last but not the least, at least high school graduate. Yun, basta qualified ka lahat sa ating mga binabanggit. Maliwanag mga ka-59 kababayan natin na gustong pasukin itong trabaho sa larangan ng security industry, o maging security guard, watchman, o ano pa man. So ngayon, sa maiksi nating video, I hope na mayroon tayong natutunan at mayroon tayong guidance sa ating mga kababayan. Maraming salamat. Thank you for watching. At kung bago pa lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share. Mga kababayan, mga ka-59, stay safe.